Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated ang kasalukuyang relasyon nila ng pamilya Duterte. Kasunod ito ng mga batiko sa kanya ng dating Pangulo. Saksi sina June Veneracion at Ivan Mayrina. It's complicated. It's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte sa gitna ng mga pambabatiko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang relasyon niya sa anak nitong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. How we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. He says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude. All right. Sa kabila ng tinawag niyang complicated relationship sa pamilya Duterte, nanindigan ng Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakali maglabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum, Davao del Norte, muling pinatutsadahan ni Duterte ang Pangulo kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Gusto umano ni Pangulong Marcos sa palawigin ng kanyang termino. Sa kabila yan ng ilang beses ang paggiit ng administrasyon na economic provisions lang ang babaguhin. Waon lang nila ng term of 6 years. Kaya. Kabagaan oh. Dora ka. Dora ka. Saan baligya water? Wala. Ilan na ng waon? For a term of 6 years. Mutala naman siyang be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Sa kaparehong pagtitipon, tinalakay din ang tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Sa gitna niya, nanawagan si Congressman Pantaleon Alvarez sa pag-withdraw ng suporta sa Chief Executive sa mapayapang paraan. Kapag ginawa raw nila ito, wala niyang magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng palasyo. Ang panawagan ni Alvarez may tuturing daw na act of sedition o rebellion. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, sabi ni Kabiging Representative Jordan Jesus Romualdo, dapat daw agad na sampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabatan ang anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno, kabilang ang militar. Ang Department of Justice, pinag-aaralan na ito, pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedition. Pag-aaralan din daw ito ng Philippine National Police na umaapila ring huwag idamay sa usapin ng withdrawal of support. Being loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po. At let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political. Ang Armed Forces of the Philippines nanindigang mananatiling tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers this morning. Pinaalalahan na naman ni Llano del Norte Representative Khalid Maporo si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez, susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ.
Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.